Ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds, ng mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha, na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na, executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na, nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kung kanino, kay Rosely Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula no, nagko-question na ako, is the really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako inform. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Day Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million Canadian dollars. More than 1 million Canadian dollars on that year. Hindi ko, sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Aatin yata siya kung ano-ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000, 40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya nag-report din ako kaagad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they do the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them, to the Philippines. Wala silang may bibigay. So, nakikita ko, marami akong makitang mali dyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kaban ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign one. Paano ko nasawin ang pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinadtad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-give us this day, binabanggit yan, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw, makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nahimik ako, hindi nga ako sumagot, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay si ganun. Opo.
Tao po, Okay, Madam salamat Chair. po. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, Magandang nakikita din umaga po. namin kayo. Salamat po. For the record, Sir Dindo, Opo. kino-confirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi ako Salamat po, sir. binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yon. Okay, salamat po. Sabi niyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa Court ng Canada. Kasi meron mga small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between, sabihin mo na, 1,000 to 5,000. O ang big claim siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. Okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala Wala po. rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po alam, pero so far wala man po akong natatanggap na subpoena or ano man po, wala